Kay mayong buntag kanatong tanan. No? So dalay ko ng Ginoo no, sa panalangin. Salamat tayo sa matahong kawit. Dalay ko ng Ginoo sa panalangin sa church, no? Naantay ceiling fan, no? Napoy one fan rin sa stage 4, no? So dalay ko ng Ginoo ni anak. Salamat mga kaigsunan sa pagtinabangay, no? Sa mga nag-sponsor na o sa mga nagtaod. So, sa pagtinabangay na ito, aron nga ma-realize na ito, mananatay ceiling fan. So, medyo comfortably na, muli na. Amen? Okay. So, salamat sa Ginoo ni Ana, no, na nanatay pahangin. O sa dito ko mga kapatid, atong ginag-greet no sa birthday karon si Ma'am Grace. Happy birthday kay Ma'am Grace. So pasalamat kita sa Ginoo nga gitagaan kita og Ma'am Grace diri sa church. Amen, no? O gihapon sa mga family, pasalamat ni nga na si Ma'am Grace sa family. So dalay kami Ginoo niya. O gato na ginawin ka, matang bisita karon, o bingon man si Mr. Roger Tubilo, no, nga bisan taon sa iyang sitwasyon nga lisod, gapaniguro simba. Salamat sa pag-guide ni iyang Mrs. Theater. Okay. So, din ka maglangay, alam sa pagtuon sa Word of God. Nakita sa Roma Kapitulo 7, no? Sa ito nga pagtuon. Kaduna ni siya 25 verses. Pero kuwatan ko sa ka-verse sa chapter 8, no? Chapter 8 verse 1 na kutog karon. Kaysa na ingon na ako sa inyo, originally ang Bible, ang pagkasulat wala siya ay chapter and verse, no? Gihimuan na lang ni mga around 17th century na, no? Karon nga dali ra ma-locate kana nga kung asa nang mapangitaon ni mga nasulti, so naay chapter and verse. So muna nga chapter 7, kung ako kontak ko sa verse sa chapter 8, part na sa itong mensahe karon mga igsoon. Pag-auluhan na ito itong mensahe, the struggle with sin, understanding our freedom in Christ. So doon na tayo pag-isgutan karon about sa sala, about sa balaod or law, no? Kasubuan or balaod, and then our freedom in Christ. So sa dili pa kita makapadayon, mag-aampo sa ka. Ginoong Diyos sa magatuon na usab kami sa imong mga pulong. Salamat o Diyos kay imong pulong kini gamhanan, buhi o kini nagahatag og paggiya sa kinabuhi sa mga usa o kini nagabag-o sa among kinabuhi o Diyos. Salamat kay kini imong pulong kamatuoran, nagatudlo kanamo, nagagiya o giun man nagabadlong. Ginoo, nagaampo kami karon nga sa among nga pagtuon, giyahi kami pinagi sa imong Espiritu Santo, lamdagi ang among hunahuna aron nga ang among mga pagsabot Ginoo, among madawat ang mga espiritual langitnon nga mga kamatuoran. Kini among ginaampo o ginagpanugyan in Jesus' name. Amen. Aning review sa atong mga nakatunan, no? Gikan sa mga previous nga messages. Nag-gusto kita una sa about sa problem or sin, no? Ang sala na mo ang problem sa tao. Chapter 1, chapter 2, and then portion sa chapter 3, dimension diyan mga exod na tanan nga tao, no? Mga makasasala. And then pagsugod sa chapter 3 verse 20 onward, gi-introduce mga exod paano karon ang tao nga makasasala ma-justify, no? Or mamatabong tubangan sa Dios. In other words, ang pangutana paano ang usa ka kriminal ma-declare siya nga ma-acquit, no, sa krimen niya yang nahimo. So muna kita mga exod, how can we human beings, sinners, no, mga makasalatan,
paano kita ma-justify tubangan sa Dios sa atong pagkamakasasala? That's why, sugod sa chapter 3, verse 20, pataas, gi-introduce mga igsoon si Jesus Christ, no? Siya ang makapag-justify ka nato, no? So, paano na nahitabo? Jesus Christ, no, died on the cross of Calvary. He redeemed us. Tubos niya kita. Pinagi sa iyang hamiling dugo. Gibayaran ang silot nga alam kanato tungod sa atong mga sala. Muna mga igsoon nga pinagi ng Jesucristo, ang tao pwede na siya ma-justify. So, ang sa mahimuon lang sa tao, ang tao mutuo siya kang Jesus Christ. No? Kay si Jesucristo, siya ang makapangatarong sa tao. Now, ang isang putang natin nakatunan na ang tao, dili siya mamatarong by his good works. No? Kaya ang teaching sa Bible sa pagkamatarong is righteousness from God. Ang pagkamatarong magikan sa Dios. Ug ang pagkamatarong magikan sa Dios mga igsoon, iyang ipadala iyang bugtong anak na si Jesucristo. Aron pinaagi kaniya ang tao mamatarong. No? So, sumala sa teaching sa Bible, kini siya nga pagkamatarong kini grasya sa Dios. Freely given, gihatag kini nga libre sa mga katawhan. That's why gitagaan nato yung emphasis, no? Sa sumala sa nakatunan nato sa mga niagi nga ang kining righteousness, this is free gift from God. In contrast sa gitawag na works. Ang works, ingon sa Roma 4:5-6, kung imo daw na siyang buhatan ng righteousness, dili na matawag daw nga gasa. Suhol na ang tawag niya ng bayad. So again, ang teaching sa Bible, ang righteousness, ang pamaagi aron ng tao na mamatarong siya tubangan sa Dios, ang libreng gasa sa Dios pinaagi sa iyang anak na si Jesucristo, ang tao iyan ang dawaton tuuhan si Jesus Christ aron ang tao himo siya nga righteous. Ang tao kung i-declare siya nga, okay, you are now justified, mahimo na siya nga righteous or matarong. O mayroon mo lang abot kita sa Roma 5:1, therefore being justified by faith, no, di matarong kita, pinaagi sa atong pagtuo. Lasan day atong itunaan, no? Human kita di matarong sa Ginoo. Okay? Kung sige mo dito, sa atong panaghiusa kang Jesucristo, na bautismo na kita uban kaniya. Ipasabot na to ang bautismo no sa Roma 6, our union. We are united with Jesus Christ sa unsaman, sa iyang pagkapatay, pagkalubong, pagkabanhaw. So ang bautismo sa tubig nagapicture ana. Pero ang atong gisgutan nga pagka-bautismo ang realidad sa spiritual, sa dihang tuta ng Jesus Christ. Nasato ba? Our union with Jesus Christ, kaya nahiusap ka kang Isos, ikaw namatay dito sa cross of Calvary. Si Jesus man ito namatay, no? Pero sa dihang tuka, tungkol kay substitutionary ka daw, ikaw namatay dito. No? Gilubong, kung kaya napanhaw si Jesus, ikaw po napanhaw. Ug ang meaning mga igsoon mo ni, kita namatay sa atong daan, no? Namatay na ta diha sa dihang nahiusap kang Hesus, ang atong sala, namatay kita, ang sala, dili na mo maghari ka na to. O kita bako na karon sa dihang nabanhaw si Jesus, bako makinabuhi. So sa Roma Kapitulo 6, gitagaan ng application diha, ingon ni Pablo, sa una, ulipon mo sa sala. Sa una, katubal pa mo diha sa Ginoo. Pero karon sa dihang naan mo kang Jesucristo, unsa na kuno kita, ulipon na sa pagka-matarong. We are now slave of righteousness. No? So karon ini nga itong pag-isgutan sa Kapitulo 7, mga igsoon, ako isultihan sa inyo. Ang Roma Kapitulo 7 is one of difficult passage of the Bible. Lisod siya. Bisan ang mga Bible interpreters, no? May mga Bible commentators, mga inilang ng mga batid ng mga nagtuon sa Word of God.
doon na sila at least duha ka lahi nga pangunahuna nini. Unsa man nga pangunahuna. Sa dinang gisulat ni Pablo kining Roma Capitulo City, ang pangutana mao ni. Kaya naman ko din ni na-mention sa verse nga giya na to niya, mabasa na to. Mingon si Pablo nga, na ako'y gusto nga buhaton nga maayo, pero dili na ako hinuon manhimo. Ang dili noon maayo mo, nahimo na ko. Mga palahingon ni Pablo, no? Kaya na tanaw niya. Super problem, di ba? Na kay gusto nga intention nga maayo, pero dili mo mahimo. Ang kininong dili maayo, mo ay nahimo sa nahinoon mo nagisulti ni Pablo. Ang question, sa diyan i-mention na ni Pablo, Christian ba siya or kaha iya lang diriko lang yung pagka-unbeliever mo na nga nasulti ko niya. Ikaduha ang question din nini nga passage, sa diyang isulat ni Pablo kini, sa panahon na ba nga believer na siya, tumulo na siya. So, ito ako na, no? It's either sa time ba nga unbeliever pa siya, isulat niya ni kining recollection kining Roma City. Or ikaduha, isulat niya sa diyang believer na siya, ito na siya, no? Pero ang atong ibarugan ini, personally sa ako, kamo pwede mo mag-research ani. Sa akong barog nini mga igsoon, isulat ni Pablo sa dihang believer na siya. Tumulo na siya. Okay? So karon ato ning himay-himayon kini nga verse. So Romans 7 reveals the law's perfect design. The depth of our human depravity, no? Atong pagkamakasasala, makita nato ang tangin-aday sa pagkamakasala sa tao. This points also to us toward the only exit from the spiritual struggle. Din mangod sa Roma Capitulo City, ang atong makita din yung mga igsoon, the struggle of a Christian. No? Human ka nagtuog ang Jesus Christ, dili sa iyon ang pagkakristuhan. Na ay mga struggle. Morning kini nga passage, Romans chapter 7. Pero in the midst of struggle, pag-abot sa verse 25, gitubag ni Pablo sa answer niya ng tanan, si Jesus Christ. Di ba nagtuwa na tayo Jesus Christ? So ato ni tagaan niya yung passage, nga nung magpasalamat si Pablo tungkol kang Jesucristo, no? Sa last portion na, ini nga mensahe. Verse 1, tanaw na ito ang verse 1, wala pa kamo masayon, mga igsoon. Kaya ako, nakigsulti man karon sa mga tao nga nahibalo sa balaod, nga ang balaod bagahon lamang sa tao, samtang buhi pa siya. Kini balaod mo ng English na law, or balaod, law, no? Ang analogy ni ang balaod, ang law, no, o ang kamatayon. Paano ni gigamit din ni Pablo? Okay? Padayon ka basa. Verse 2. Tungod niini ang babaeng ninyo na bugkos sa balaod ngadto sa iyang bana samtang buhi pa kini. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya nakalingkawas na gikan sa balaod may tungod sa bana. Di ba? Gigamit din ni Pablo nga illustration ang marriage. Okay? Covenant relationship nga makapahimula sa duha is kamatayon. Mo na din isulti. Verse 3. Sumala niini siya isipon nga mananapaw kung makigpuyo siya og laing lalaki samtang buhit pa ang iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, makalingkawas na siya sa maong balaod. O kung mamana siya og lain, dili siya usa ka mananapaw. No? So again, analogy kiniya sa marriage, mga igsoon. Gikumpara ang Kristohanon nga patay na diha sa sala. Okay? So kita before sa una nahiusa kita diha sa sala. Mo nang pasabot dinhi mga igsoon. Sama daw sa panag-asawahay, verse 5. Kay samtang diha pa kita sa unod, ang atong makasasala nga pangibog nga pinaagi sa balaod naglihok sulod sa atong lawas aron mamunga ngadto sa kamatayon. So karon ingon ni Pablo, karon kita diha sa unod, no? Naghatag na siya karon og application ngadtong analogy. Tungod kinapa kita sa lawas, okay? Nagalihok ang flesh nato. Ug tungod sa working sa flesh,
mudangat kini og kamatayon. Now kining unod or flesh mga igsoon sa Greek gitawag kini nga sarx, no, sa Greek. Unod kung sa Bisaya. Pero ang ipasabot ni Pablo mga igsoon nga unod, dili lang physical na unod kining unod nato or tulikapon. Nag-discuss kini about the sinful nature of man. No? Nga ang tao daw, kitang mga tao, naatanining sinful nature, nga mudangat kini og kamatayon. No? Kamatayon. So, padayon sa nato nagbasa. Verse 6. Apan karon, gipalikawas na kita gikan sa balaod. Okay? Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-alagad kita diha sa pagkabag-o diha sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat. Naitulong nga na-mention din mga igsoon, no? Sin, law, okay? Bantayan na ninyo ang sala, ang balaod, no? O kining kamatayon o ang kinabuhi. Kini mo ni diskutan na topic ni Pablo din hindi ng chapter. Pero ato sa aning basahon daron ato ning matuhog karon sa ato ning masabtan. Verse 7. Busa unsa may atong isulti? Nga ang balaod sala. Matana si Pablo din ang balaod sala ba? Okay? Ang tubag dili gayon. Kining balaod gi-mention ni Pablo mga igsoon, law ni Moses, no? Ang kasubuan, the commandments. Ang tao, labi na ang mga Hudiyo, sila nagitagaming law. Okay? So, ang pangutana din unsa man isulti nga ang balaod sala ba? Ang tubag dili gayon, no? Gani, kung wala pa ang balaod, dili unta ako makaila sa sala. Natanong ninyo na relasyon ang balaod ug ang sala. Ingon ni Pablo, gamit ang balaod. Kaya kung wala ang balaod, dili ko kabalo sa sala, no? Dili unta ako makaila unsay pangibog kung ang balaod wala pa mag-ingon, dili ka mangibog. Marikol na to ang 10 Commandments, di ba sa last portion, thou shall not covet, di ba? Mao ni mga igsoon na quote ni nga verse. The law ni sa Old Testament. Ang law sa Old Testament, no? Ingon din ni Pablo, dili ito siya dautan, no? Maayo to na siya katuyuan. Okay? Verse 8. Apan, mao ning problem, verse 8, ang sala. Ang sala. Sa diha nakakita o higayon diha sa kasubuan, naghimo sa tanang matang sa pangibog dili sa sulod nako. Kaya ang sala patay kung wala ang balaod. Ang sala daw, di ba nanang balaod? Ang gihimo daw sa sala ngadto sa tao, no? Gihimo niya nga ang word na gigamit no gihimo ay higayon sa sala nga pinaagi na ng kasubuan. Nga unsa mo no? Nga pinaagi ning pangibog dinhi sa sulod nako, no? Naka-create of curiosity. Naibalaod, for example ako, balik ka sa Kamadan, itagaan siya ilo, sugo, di ba? Nagka-create of curiosity ni Adan o ni iba, nanong ginili itong pagkaon, no, sa bunga, sa pagila sa mayong dautan. O mo ito gigamit sa yawa nga panglimbong, no? So, ang sala, ang problem, no? Gilimbungan tao mga igsoon. Verse 9. Busa ako, kaniad ko nga wala pa'y balaod, apan sa pag-abot sa kasubuan, ang sala nabuhi o ako namatay. No? So, mindangat hinoon o kamatayon, kaya naman, ang balaod maayo, no? Pero ang sala, no? Nagalihog man diha sa tao, no? Murisulta ni siya og kamatayon, no? Ang maong kasubuan, verse 10, nga nagsaad og kinabuhi na matud-an nga kamatayon alang kanako, no? So ang mindangat na hinoon ang
kamatayon. Kaya ang sala sa dihang nakakita o higayon diha sa kasubuan, milimbong kanako o pinaagi niini mipatay kanako. No? So, na ang law, na ang kasubuan, balaod. Pero ingon din ni Pablo, mao ni ang patay kanako, no? Tungod kay nga naman, mao man ang limbong ng Pablo mga igsoon, ang sala, no? Padayon sa natong basa. Busa kining balaod, ingon direyo balaan. Ang kasubuan balaan. Matalong maayo. In other words, kining commandments ang gihan, di ba, ang Diyos may naghatag nini, channel binagi kang Moses. Ingon ni Pablo, maayo man na. Ha? Balaan, maayo, matarong na, no problem man na ang kasubuan. Ha? Huwag kundi man ang balaod nga na. Pero rin ang problem, verse 13. Busa na imo ba di ay nga kamatayon kadtong maayo? Dili unta ka na mahitabo. Ang sala mao ang naghimo og kamatayon dinhi sa sulod nako pinaagi sa maayo. Aron ang sala ikapadayag ingon nga sala. O pinaagi sa kasubuan kini mamatud-an nga hilabihan gayud kanilhan. No? So imo na ni. Nay katuyuan ning balaod nga gihatag ngadto kang Moses para sa mga katawhan. Ang katuyuan nini mga igsoon, aron nga ang tao makita niya ang iyang kaugalingon nga hilad di ay siya, usa siya kadakong makasala. Paano nabalaan sa tao nga hilad siya? When man transgress the law, mga igsoon. Sa diha ang tao minsumpa, nagmasupilon sa balaod, no? Ang tao kay balo siya guilty siya, kay siya nagsupa, no, sa balaod sa Diyos. So kung nato ning i-illustrate mo namin, naatay salamin sa atong mga balay, no? Every one of us na namin siguro before kami lakaw. Ang salamin, musulti ra gyud na siya kung unsa ka. Examine mo, reflect ra gyud siya sa imo kung unsa ka. Kung hugaw ka, hugaw yung kahit tanaw mo salamin. O, kita din na mo, dili mo limod ang salamin mga igsoon, ang mirror. Imo na ang law, no? Kasubuan. Okay? Gitagaan na sa Ginoo og mirror, kung unsa ta kahilad, unsa ta ka makasasala mga igsoon. No? So, padayon mo na basa. Verse 14. Kaya kita nahibalo na ang balaod, espirituhanon. Apan ako unod nun, gibaligya ilalong sa sala. No? Nakainod ng mga mo na itong diwali sa niyagi na ang tao naulipon siya sa sala. Ang sala mo ay naghari. No? Tungkol kaya ang tao nagbuhat magsala, ang sala na mo ay naghari diha kaniya. Huwag mo na yung dimension din ni Pablo ng Exoon, no? Verse 15, dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok o na ni karon. Si Pablo, okay? Di ba Christian na siya? Kaya wala na akong magbuhata ang buot unta na akong buhaton, mao hinoy gibuhat na ako ang butang na akong gidumtan. So nabi ni struggle, no? Makita nato na ako gusto himuon, pero imo ni Pablo, ang problema din ako mahimo. Ang katulong gidumtan ako, kakabalo ko madiling maayo, mao inubuhat na ako, no? Verse 16. Apan kung ang dili nako buot buhaton, mao'y akong gibuhat, uyon ako nga ang balaod maayo. Kini nung dili maayo buhaton, mo na doy akong nabuhat, ingon ni Pablo in the verse, no? Struggle again, no? Verse 17. Sa imo ni ana, dili na ako ang nagbuhat sa maong butang, kung dili ang sala na nagpuyo sa sulod nako. No? Ang sala nagpuyo sa sulod nako.
Okay? Now, nasa ko ipasabot na kamisyon ako sa inyo sa una na there are three tenses of salvation. Past tense, present tense, future tense. Kung nag-recall ka mo sa ganito ang atong past tense sa atong salvation, justification. No? Ang justification, di-declare ka sa Ginoo nga you are righteous. No more condemnation to you. Mo na gingon sa Roma 5:1. Okay? Past tense, kano saan nahitabo? Human ang tao mintuo kang Jesus Christ nga Savior. Past na to nimo. Kita nagtuo na ta kang Jesus nga Savior. Mo nang gitawag past tense of our salvation. Buhay mong ta, luwas na ka. Ang atong gisgutan, ang justification. No? Now, ang present tense mga igsoon sa salvation, mo nang gitawag sanctification. Ang future tense mo itong glorification. Future pa to. Kita nata karon sa state nga sanctification. Ang sanctification mga igsoon, God help us, save us from the power of sin sa atong kinabuhi. Ang justification ng past, God save us the penalty of our sin. That's why no more condemnation in Jesus Christ. No? Walay penalty, di na ka ma-imperno. Mo na siya ang justification. Ang present tense sa atong salvation, God save us the power of sin in your life. Karon na ang kusitsa sa sala. Pag-ingon sa Roma 6, ang sala, dili na siya mong maghari diha kaninyo. Dili na siya ang inyong boss. Dili na siya ang inyong sundon kay dili na siya gitaga, ikuha na siya power ang sala. Pero sumala nini nga verse 17, nagpuyo gihapon ang sala sa sulod sa tao. Meaning mga igsoon, every now and then, bisa nagtuo ka sa Ginoo, kung di ka mag-amping, magbantay, bisag wala na sa trono ang sala sa atong kinabuhi, pero pwede gihapon siya, naa gihapon siya kahigayunan nga mutumba sa atong spiritual na kinabuhi. Meaning, pwede ka madala sa sala. Kung ikaw mamati diha sa iyang mga invitation sa sala. No? That's why mga igsoon, atong may batayan sa atong kinabuhi as a Christian. No? Kaya sa Bible, bisan si Pablo nag-struggle reading mga igsoon. Dili sa iyo ang pagkinabuhi ng Kristohanon. No? Natay mga ups and downs sa atong life. That's why, ingon ni Pablo, ang sala nagpuyo sa sulod nako. No? So, padayon sa natong basa, verse 18. Kaya naibalo ako, na walay maayo nga nagpuyo sa sulod nako, nga sa ato pa, sunod sa akong unod. Notice mga igsoon, unod. Flesh di siya sa atong English diha. Pero sa other translation, ang tawag nini is sinful nature. Kaya ang flesh na ni, wala lang ni siya nag-refer sa unod nga kining unod nato ang physical na flesh. But rather, nag-isdot kini siya the sinful nature ng igsoon sa tao. No? Nagyapon ka na ng nature nga sinful nature. Pag ingon nga patay na ta diha sa sala, wala nagpasabot nga annihilated na ang sala sa sunod nato. Cessation of existence, dili mo igsoon. No? Gikuhaan lang siya power, authority sa atong kinabuhi. Pero, ang unod, ang atong sinful nature, anaa gihapon. Aniya kanako ang pagtinguha sa maayo, yung ni Pablo, di ba kitang Kristohanon? Mo na atong mga tinguha. Apan, dili ako makabuhat nini. Struggle again, no? Ang mga maayo, dili mabuhat. Okay? Have you noticed na ang mga igsoon? Daghan ba yung mga maayo? Daghan mga impression ihatag sa Ginoo kanatong natong himuon? Pero dili nato mabuhat. Nakamutikod ko niya na. Because there is struggle inside of us. Ngayon ang Ginoo sa impression nato, mag-pray ka, mag-devotion ka, you go to church, mag-Bible study ka, mauni, mauna.
Pero kapila man talaga sa niya, di ba? Tungod kay nakita ni mga exong struggle, no? Ug mo ning isgutan ni Pablo, verse 19. Kay wala na ko buhata ang maayo nga akong gitinguha. Apan ang dautan nga wala na ko tinguha, maoy akong gibuhat. No? Ang maayo gusto na ko buhaton. Ang problem din na maninuna ko mabuhat, no? So, mao ni siya mga igsoon ang realidad sa atong pagka-Kristohanon. You want to be fruitful. Nagistot mo sa versikulo 6 kanina, magmabungahon ta diya sa Espiritu. Ang punto ni Pablo mo ni, pinagi sa kasubuan, law, no? Dili ka mahimong fruitful. Okay? Mao na siya. Bisa kung sa mga mugsunod sa kasubuan, magsikag basa sa palisi, dili ka maging fruitful sa imong Kristohanon na kinabuhi. Okay? Kaya sa chapter 8, mo nang aniksan din na nangawali. Lay down ni Pablo paano ta mabungahon imong Kristohanon. Kini karon chapter 7, lay down lang ni Pablo ang matuod as a Christian, we have our own personal struggle, spiritual battle sa atong kinabuhi. No? So karon, padayon sa kagbasa, verse 21. Busan nasuta nato kini ingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot nga nakong buhaton ang mataron, ang daotan magpaduol ka nako. No? Gusto ka maayo, mataron. Sa diin pa ng gusto nimo maputut ka sa mataron, maayo, di ako din daotan, magsige pag-invite. Magtukso, no? Manintal, no? Ngumuna mo sa'yo, madala ka, no? Ingon niya na ang kakahitabo. Verse 22. Kaysa kinasuluran sa akong pagkatao, gikalipay nako ang balaod sa Diyos. Sa atong English again, kinasuluran sa atong pagkatao, our inner man. Mga siya sa atong English. Inner man. Sulod nga tao nato. Mao ni mga igsoon ang atong spirito, no, magibuhi sa Ginoo, our inner man. Okay? Human kita nagtuog ang Jesus Christ. Okay? Ang atong inner man, ang atong spirito sa gibuhi sa Ginoo, naa na say longing, delight, gusto na niya ang mga iya sa Dios, spiritual ang iya sa Ginoo. No? Nakamakitod ka mo niya na human ka nagtuog ang Jesus Christ, na kay mga desire. Gaganahan na ka sa mga butang na iya sa Ginoo. Mo na mga igsoon ang ato nga inner man. Okay. So kung atong tanaw, naay kini nga struggle, nga nang nag-struggle man, na ang imong inner man that desires the things of God. Praise God, anak. Pero na ang problem na ang sala, the simple nature of man, nga ang longing po is the work of the flesh. No? Karoon ang problem ng igsoon. Okay? Wala na ito napil din sa atong cross reference. Pero dimension po din ni Pablo sa other passage sa Bible. Kini nga struggle. No? If you have your Bible, no, nagdamang siguro po Bible or Bible app, tanawan ninyo diha ang igsoon. Galatia 5, 16 o 17. Okay? Kini nga pangunahuna, the same na principle gisulti ni Pablo. No? Now, allow me nga itong basahon ni sa New Living Translation. Ang New Living Translation ng igsoon, mao ni siya ang pinaka-basic sa tanan nga English Bible translation. No? Ang mga elementary student, grade 5, grade 6, makasabot sila ni hini. Mao ni pinaka-simple. Mao ni gisulti ni nga struggle mga igsoon. Galatia 5, 16 o 17. In English, ino din eh. So I say, ino ni Pablo, let the Holy Spirit guide your lives. Tingnan niya mga Christian, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves.
na craving sa atong sinful nature. So imo ni Pablo, aron di na ninyo masunod ang craving sa sinful nature, in sa kuno, let the Holy Spirit guide your life. Ang Espiritu Santo. Padayon kita, verse 17. Unsa man na itabo nining duha, no? Our inner spiritual nga naang Holy Spirit, no, budikta siya, musulti siya sa atong espiritu, ug niya po ang sinful nature. Aniya ang natabo nining duha, verse 17. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. So, opposite ang desire ini duha. Dili gyud sila magbarkadahay. Ang sinful nature o ang spiritual man. Okay? They are opposite in sa Bible. So these two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. Balik na tayo sa atong passage ng Exodus sa Roma. So naay kayo mga intentions. Maayo man na, praise God sa imong mga intentions. Pero mga Exodus, kung di ka kita bagkat nun, naay mga good intentions na wala natong mahimo, ang rason niya na tungod kay na nagmadaogon si sinful nature nga dili natong nakabuhat. No? Muna nga doon ay mga Kristohanon nga maka-disobey sa Ginoo, maka-backslide diha sa Ginoo. Mga Exodus, you cannot perfect your sanctification sa atong kinabuhi kay Kristohanon. Kay diri pa lang sa Roma City, gingon ni Pablo, struggle ko sa akong kinabuhi. Sa pagsunod sa Ginoo, dili sayon. Ayaw ko na wala ka nagkalapandol sa imong pagpangalagad sa Dios. There are times dili ka mo simba kinangluod ta. Tao karon tungod sa tao kasi nangluod ta sa Ginoo or kaha nadala ta diha sa pagpakasala. Mao ni mga igsoon ang struggle sa mga Christians. Padayon nila. Verse 23. Apan dili sa mga bahin sa akong lawas nakita nako ang laing balaod nga nakig-away batok sa balaod sa akong salabutan ug naghimo kanako nga binihag ngadto sa balaod sa sala nga nagpuyo sulod sa mga bahin sa akong lawas, no? Nag-mention na po din yung law of the mind, no? So kining spiritual battle mga igsoon, danhini sa atong mga huna nag-fight ang duha, no? Sa atong pag-process sa atong una-una. Muna nga kung mujam ka sa application sa doctrine sa Roma, pag-abot nato sa Roma 12, versikulo 1 o 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ngayon na si Pablo, baguhan ninyo ang inyong una-una. Ingat ni Pablo sa mga believers. Kaya ang battle mga igsoon, nasa una-una. Muna na kita, magmagnun kita, kung saya itong una-una sa Bible, di ba yung Bible, una-unaan ninyo ang mga spiritual, ang mga langit nun, ang mga butang, dili ang mga butang kalibutanon. Kaya doon na may kalabutan mga igsoon sa atong mga desisyon. So, yun din sa pulong sa Ginoo, nag-struggle si Pablo, no? So, karon mo ni, alaot ako na tao, no? Ingon diha ni Pablo. Kinsay muluwas kanako, gikan nining lawas nga iya sa kamatayon. Agin na po diha ang lawas o unod, no? But you know mga igsoon, gitupag ni Pablo, kaya nga pangutana. Muna yung nakanindot, no? Kaya wala kang gihangin ba unsay tubag sa iyang pangutana. Ang tao daw, kung buot na to daw mga alagad sa Ginoo, unya ang basihan na nato magsulod ta sa law, sa kasubuan, ang ending, makalaot ang tao first. No? Tinunglo. Kaya sa pagkamatuod, makita na to, masupilon ta. Pila ka sa matag adlaw mga igsoon,
ang balaod sa Ginoo ato nang ginasupak. If we go it strictly, supak na to ang balaod sa Ginoo. For example, pagtutok pa lang nimo sa usang katao, lalaki man o babae, if you look at lustfully, nag-ingon si Jesus Christ, you committed already sa sala, mga igsoon nga, immorality. Ingon na nag-stricto ang balaod. And if you are angry to a person na grabe na nakasuko, ingon po sa Ginoo sa iyang balaod, sama ra nga imo siyang ipatay. You are a murderer. So ingon niya ang mga igsoon balaod. Ang point ni Pablo mo ni, you are now a Christian. Gusto ka mangalagad sa Ginoo. Pero dili na madala sa pagtuman nimo pagsunod-sunod sa kasuguan o sa balaod. Dili na mo'y pangagi ang imong mabungangon ka nga Kristohano na pangagi ng igsoon. No? So karon ingon ni Pablo, alaot ang tao kung ingon niya na magsunod siya sa balaod. Unya mangalagad sa Ginoo, dili niya na mo. Verse 25, pinaka-last verse mo ni last verse of chapter 7. Salamat sa Diyos, ingon ni Pablo. Pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Uy, nagpasalamat siya tungod kang Jesus Christ. Busa pinaagi sa akong salabukan, ako kayo nag-alagad sa balaod sa Diyos, apan diha sa akong lawas, ako nag-alagad sa balaod sa sala. Now, karon ni munani mga igsoon. Nagpasalamat si Pablo sa Diyos. Pero sa 24 ingon siya, alaot ako. Pero unsa may iyang pasalamatan sa Diyos? Gitubag niya tungod kang Jesucristo. Okay. Unsa may iyang pasalamatan diay sa Diyos pinaagi kang Jesucristo? Nga bisan mga igsoon ang atong sanctification. We battle against sin every day sa atong kinabuhi. Ha? Unsa may atong pasalamatan isang nag-struggle ka? Chapter 8 verse 1 mo nang ingon ni Pablo ng igsoon. Nga bisan to I am struggling in life. Pero kung say promise diha sa Ginoo. Mo ning atong pinaka-last verse chapter 8 verse 1. Busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman. Ang application ining tanan mga igsoon, yes, we strive to follow, to grow in our Christian life as we serve the Lord. Pero nag-promise ang Ginoo mga igsoon, sa napat kinakay Jesus Christ. Kaya sa no? Nag-promise ang Ginoo, if you have Jesus Christ, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Assurance ni of our salvation, mga igsoon, is good that. No? Nga sa ato pa, what is the most important thing in life is you have Jesus Christ. Yes, mga igsoon. Kaya nga, nung ako naghahatag na itong assurance, nga dili ka hukman sa silot. No? Nga dili ka sa interno. Okay? So, kining disputan din ni Pablo, nga problem, nga struggle na to. Yes, you are struggling. We are struggling. Bisan karon and onward. Pero sa chapter 8, mga igsoon, next Sunday, this is one of the greatest chapters sa Bible, in Romans chapter 8. Gilidang din mga igsoon sa chapter 8. How can we be victorious in the struggle of life? Ang tulo nini, the Holy Spirit. No? Pero ato na tunan sa sulod na ito mapagtuon, ang Ginoo magapanalangin sa iyong mga pulong. Lord God, salamat Lord sa mga pagtundo mo diri kanamo. Salamat o Diyos nga imong ipadala ang imong bugtong anak nga si Jesucristo. We are now justified sumala sa imong mga pulong. O kini gasa hatag sa libre nimo kanamo o Diyos. We are saved not by our good works, not by our performance, but by the work of your Son, Jesus Christ. Salamat niya na o Diyos. O karon sa among pagkinabuhi, nga madaog na mo ang sala.
Salamat Ginoo, nagkuhaan mo gahom ang sarap sa among kinabuhi. Tabangi kami in practice nga among i-claim ang kadaugan sa sala. Yes, now Lord, nakita na mo Ginoo ining pulong nimo. Even the Apostle Paul, nag-struggle siya. Mausap kami Ginoo, we confess, we are struggling tungod sa sala. Nausahay, nagatuman kami, nagasunod kami, nagabuhat kami yung sala. Pero naghibalo kami Ginoo, magisulti nimo sa Roma Kapitulo 6. Nga giluwas nimo kami, gimatarong nimo kami, dili na kami magpaulipon sa sala. Dili na kami magbuhat og mga dautan. Pero ang reality sa Lord, usahay mahulog kami sa sala. Kasi luwa kami niya na o Diyos. Busa Ginoo among ginaampok karon. Pinaagi sa tabang sa imong Espiritu Santo na kami magpapuno, magpatutular sa imong Espiritu Santo. Karon dili na kami magsunod sa dikta sa simple nature to Diyos. Dili na kami magpaulipon magkinabuhi sa sala. Hinuon kami nga mga matarong na. Naulipon na kami kang Kristo Jesus nga matarong. Magkinabuhi na kami diha sa pagkamatarong. Maayo nga kinabuhi. Ginoo tabangi kami sa pag-apply niini. Nga magkag-adlaw as we fight our spiritual battle against sin. Sa imong tabang o Diyos, hamot kining madaog ang sala diri sa among kinabuhi. Pagkamayo nga Lord, ang imong mga pulong, dili sa among kasing-kasing, tabangi kami sa pag-aplikar niyo. In Jesus' name, Amen.